maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Taurus, Virgo and Capricorn. Lola Baby nagpapakilala po. Hello po ha. Bibigyan ko po kayo ng reading. General reading for the 4th week of July. Ayan. Check audio. Yan ha. Hindi na ako headphone. Sakit sa tenga. So, let's see. The energy, okay? Sa kasalukuyan. Gusto ko ipabatid sa inyo na ang energy is very fluid. Pwedeng magpabago-bago. Yan ha. So, tingnan natin ha. Saan ito sa area sa buhay ninyo. Capricorn, Virgo, Taurus. Kung gusto po niyo ng private or personal reading, add niyo po ako sa Facebook ha. Perpetua Sturk. Yan. So, naririto ang The Sun. Yan o. Mukhang may magandang balita. Okay. From the maring sa mga anak nyo, may mga magandang balita. Okay? Kung halimbawa, anak, apo, o ito'y may kinalaman sa inyo. Personal. Okay? Yan. Narito ang tinatawag the High Priestess. Diba? Yan. Pagdududa. It's like wala nang pagdududa sa puso ninyo. Okay? So, meron ditong tinatawag na the Tower. Yan ha? So, let's see. Sandali nga. Earth sign. Tama. Let's see ha. Sandali lang po. The Sun, the Empress, the High Priestess, and the Tower. Okay? Narito ang tinatawag the Hierophant. Okay? Ito yung tinatawag na the symbol of Taurus. Okay? Nagkaroon ng healing. Narito ang the Libra. The Justice. Ano ito ha? So, Major Arcana. So, naririto ang tinatawag the Strength. Di ba? Yan. So, meron ditong tinatawag na the Gemini. Okay? The Lovers. So, titingnan natin ha. So, meron ditong tinatawag na the World. Okay? Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, it's like meron ditong nagkapatawaran na. Di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na once upon a time. Pwedeng lately lang, baka recently, di ba? O baka last month, last year. O baka inabot na ito ng dekada, ilan mang dekada. Okay? Yan. Kala ko, wala naman akong balakubak. Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na nagkaroon ng lamat. Okay? Narito ang tinatawag na relationship. Nagkaroon ng lamat. Yan ha. Nagkaroon ng tinatawag na maaring sabihin na nating saan nagkaroon ng lamat. Relationship. Diba? Maaring mag-asawa, mga magkakapatid, magulang, mga anak. Diba? Baka ibang tao, di ba? So, ibig sabihin nito, yung mga taong connected sa buhay mo at mga taong connected sa inyo sa labas. Okay? Pwede sa trabaho, mga friends, di ba?
So, narito ang tinatawag na kung merong nasira, di ba, nakalamat, it's like memories na lang ang natira, di ba? Yan. Siyempre, pag nasira ang isang relationship, okay, memories na lang, di ba? Kung ito'y babalik-balikan, it's just a memories, di ba? Nagkaroon din ang tinatawag na healing, di ba? Pagkakasundo, di ba? Yung tinatawag na sugat, nahilom na ang mga sugat, okay? So, narito rin yung tinatawag na may mga either natapos na, okay, sa buhay ninyo. Natapos na yugto. Okay? Yan. Natapos na relationship. Yan ang nakikita ko. Pwede rin ito yung tinatawag na hindi nagkaroon ng stability, di ba? Kasi narito ang the high priestess, okay? Hindi nagkaroon ng kaganapan, di ba? Yan. Parang nagkaroon ng premature, di ba? Sabihin na natin, baka meron ditong halimbawa sa pag-aaral, di ba? Yan, maaring sabihin na natin hindi niya alam kung makakatapos pa siya sa kanyang pag-aaral. Baka ito'y nasa high school, nasa college, nasa kolehiyo, di ba? Hindi na siya natapos-tapos. Kumbaga dito maaring laging bagsak kung ito'y estudyante, ha? Maaring laging bagsak ang grades niya, di ba? Hindi na siya natapos-tapos. Maaring sabihin na natin palagi na lang siyang repeater. Di ba? Maaari ito'y lagi ng repeater. Yan, ha? So, maaari ito'y tinatawag lagi na siyang merong sagutin. People with authorities, di ba? Maaring sabi natin palagi nang ipinapatawag ng principal. Kung ito'y sa public, di ba? Palagi na lang siya nagkakaroon ng problema, di ba? Yan. Sa mga taong with the authorities. Okay? Yan. Pero ito naman natatapos din. Di ba? Nagkakaroon ng tinatawag kapatawaran. Okay? So, naririto yung tinatawag na tibay ng dibdib. Okay? Dahil narito on the strength. It's about tibay ng dibdib. Yan, ha? So, maaring kaya narito ang strength is sabihin na nating halimbawa a relationship, di ba? Hindi pa ninyo, it's like mapagdesisyonan, di ba? Hindi pa ninyo mapagdesisyonan kung kayo papasok. Halimbawa, sabihin na nating love romance, di ba? Between two people, di ba? Yan. So, maaring sabihin na natin, for some of you here, merong mga, kung hindi man ito marriage, live-in partner, o mga mag-sweetheart, di ba? Ibig sabihin ito, hindi nagtatagal sa relationship, di ba? Hindi nagiging successful ang tinatawag nilang love romance relationship, di ba? So, meron naman dito ang tinatawag, hindi pa sila makapagdesisyon, di ba? Yan. Hindi pa sila makapagdesisyon sa kanilang gagawin. Yan, ha? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na they are dealing. They are always talking to a person with the authorities. Sabihin na nating simbahan, a priest, di ba? Maaring parents, maaring elders, di ba? Mas nakakatanda sa kanila, mas nakakaalam sa kanila. Kumbaga dito yung tinatawag pagka may mga kalituhan sila sa buhay nila, okay? May mga kinakausap sila para sila is maliwanagan, di ba? Yan. Tinatawag na halimbawa hindi sila sure sa kanilang mga gagawin, di ba?
So, meron dito, it's like tinatawag, wala naman siyang problema. Wala naman siyang problema sa mga pulis, sa kapitbahay. Wala, di ba? It's like nag-enjoy siya sa buhay niya. Yan. It's like tinatawag na kahit may mga, kasi narin ay magkatabi ang the sun and the moon, di ba? May mga tanong sa buhay nila. It's like may mga anong tawag dito? Bagay-bagay sa buhay nila na hindi pa magkaroon ng kasagutan, and yet masaya pa rin sila, 'di ba? Siguro ito yung tinatawag na que sera, 'di ba? Yan. It's like que sera, whatever will be. The future is ours to see. Que sera, diba? Yan. So, maaaring sabihin natin baka ito hindi pasawa sa pagiging dalaga binata, diba? So, hindi pa nila alam. It's like hindi pa nila alam kung kailan sila magsa-settle down, di ba? Yan. Gusto pa nilang mag-enjoy, di ba? It's like tinatawag, life is too short, di ba? Life is too short. Yan, ha? So, nakikita sa dito yung tinatawag na, okay? May mga talagang nakikita dito, for some of you, tinatawag na, the past is past, di ba? Kung ano man nangyari sa nakaraan is already nakaraan na, 'di ba? Yan. Okay? So meron ditong tinatawag na dahil narito ang the strength, okay? At saka ang the Gemini, 'di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag na itong taong ito is, they can hold their tempers, di ba? Nahahawakan nila yung tempers nila, ang damdamin nila, okay? Yan. So, maaring sabihin na nating hindi sila mapusok, di ba? Hindi mabugso, yan ha? Hindi mabugso ang damdamin nila, di ba? Kasi narito ang the lovers and the strength, 'di ba? Yan. So nakikita mo yung tinatawag na pag-iisip nila. Okay? Yan. Ibig sabihin nito, siguro laging iniisip nila yung tinatawag na once na pumasok sila dito, ano magiging consequences, 'di ba? It's all about paano pag pumasok ako sa relationship hindi mag-work out, 'di ba? So ano magiging consequences? Ano magiging result, 'di ba? So ibig sabihin nito, ayaw nila magka-problema, 'di ba? Yan. Kung ito it's about relationship, 'di ba? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na they are more on, it's like balance, okay? Tinatawag na ay kanilang sinusukat. Magaling silang magsukat, 'di ba? Yan. Kumbaga dito hinahawakan nila ang emosyon nila, 'di ba? Kaya nga sinabing strength, katatagan ng iyong damdamin, 'di ba? It's like dito kanilang binabalanse, 'di ba? Kung may masasaktan, may maaagrabyado, 'di ba? Kasi ayaw nila. Kaya dito, ayaw nila ha. May masasaktan, may maaagrabyado, may natatapakan. They are more on tinatawag na peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace man. Yan na. They are more on loving. It's like ang kanilang ini-exude, 'di ba? Ang kanilang pinatatalsik na energy is more love. Dan, ibig sabihin nito, kapusukan ng damdamin, 'di ba? So, meron ditong tinatawag na a relationship. They do not know. They still do not know. Okay? Yan. Pwede naman ang relationship na ito, sabihin na nating relationship between you and your teachers, di ba? Between you and your boss. Between you and your colleagues, your friends, di ba? Your siblings.
your iniibig, okay? Kaya nga ito'y hubad, 'di ba? Yan. Ibig sabihin niya, kaya hubad ang the lovers. It's like wala na kayong itinatago sa isa't isa. It's like tinatawag na lahat inilabas na, no secret, 'di ba? But still, 'di ba? Ito yung tinatawag na kahang sa ere, 'di ba? Ito ba'y talagang magkakaroon ng tinatawag everlasting saan mang area sa buhay nyo. Okay? Yan. So, nakikita naman dito na tinatawag kung may mga kalituhan, 'di ba? It's like hindi kayo makapag-decide, okay? Very meron dito mga moody, madaling mag-change ang kanilang tinatawag na temperatura, 'di ba? It's like sala sa init, sala sa lamig, 'di ba? Yan. So whatever is this, meron ditong tinatawag na tagumpay. Yan ha. Maaring tagumpay sa marriage, maaring tagumpay sa hustisya, 'di ba? Kung may mga laban kayo sa korte, maaring tagumpay sa negosyo, sa career, maaring tagumpay sa pag-aaral, 'di ba? Yan. Kasi kumbaga dito, yung tinatawag na wala nang agam-agam. Kasi ito'y the high priestess, di ba? Kasi malakas ang agam-agam. Malakas ang agam-agam. Yan. So, nakikita dito, magkakaroon din ito ng pagtatapos. Di ba? Yan. Dahil, bakit? Tinatawag na kayo is disiplinado. Hawak nyo ang sarili nyo. Di ba? Hawak mo. Yan. Hindi ka padalos-dalos. Yan ha. Hanggat maaari. It's like para magkaroon ng justice. Kasi narito ang the justice, di ba? Yan. Magkaroon ng balance, di ba? So, pinapakita mo dito yung tinatawag na gaano, okay? Your, it's like temperament, di ba? Yan. Hindi ka padalos-dalos ng pagsasalita sa paggawa ng desisyon, di ba? So, kung ano man itong mga nasirang relationship na ito is makukumpuni, okay? There is a chance also na kung ano man ito nasirang relationship na ito, there is a chance of magbe-build uli ito. Okay? Magkakaroon ng renewal. O kaya yung tinatawag na the birth. Okay? Yan. So, naririto. Sandali ito ay kodi ko. Hindi ko kasi sa ulado ang mga symbols. So, ito yung message na ng universe para sa inyo. Earth elements. Sandali lang ha. So narito ito. Ano ito? Okay. Scorpio. Okay? So ang tinatawag Scorpio. Yan ha. So sandali lang po ha. So naririto naman. Ano ito? Bear with me ha. Para pwede naman natin hindi madaliin ito. Kailangan ito is klaro. Ano gaari? Okay. Neptune ha? Okay. So, pag sinabi mong Neptune, it's about your tinatawag na subconsciousness. Okay? Yan. So, tingnan naman natin ito. Okay? Hindi ko alam kung are 6 or 9. Diba? Yan. So, kasi nakaganyan. So, ibig sabihin, kung rin nakagarin it's more about you and them. Diba? The outside world. Kung rin nakagarin so, ibig sabihin, ito yung tinatawag inwards family. Okay? So, nakikita dito, your hardship. Yan ha. Number 6. Hardship. Yan ha. Baka may mga kalaban kayo. Diba? Yan. Yan. So, ibig sabihin nito, tinatawag na, sandali, nalimutan ko na. Okay.
Ito is Scorpio, 'di ba? At ito ang Neptune, 'di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag Neptune, okay? Kapaguran ng inyong pag-iisip, okay? Kapahingahan. Gusto nyong magkaroon ng kapahingahan ng inyong pag-iisip. Sapagkat ito yung tinatawag, maybe it has something to do about self-disintegration. Hinuhubad mo, para bagang snake, di ba? Hinuhubad niya yung kanyang old skin, di ba? Yan. So, maaari ito yung tinatawag, it's about you as a person, di ba? Maaari sabihin na natin may mga ile-let go na kayo, pakakawalan na kayo sa buhay nyo, okay? Maaari ito, it's very, very abusive, okay? Chaotic, di ba? Very, very tiring. Kumbaga dito yung tinatawag, masyadong mabigat, okay? Mabigat na mabigat. So, it's more about, meron ditong, it's like tinatawag na daydreaming, okay? Ito rin yung tinatawag na lumalabas yung kanyang kaluluwa, di ba? Anong tawag doon? Nalutang, di ba? Maybe this person is gumagamit ng shabu, marijuana, di ba? Kasi nakikita ko dito, Lucy in the skies with diamonds. Okay? So, maaring gumagamit sila ng substance, okay? Para makalimot, di ba? Maybe, kung hindi man ito drugs, maaring alak, whiskey, di ba? Yan. Pwede rin namang music, di ba? Para silang inaalon, di ba? Kasi it's more about relaxing, di ba? Maybe they are meditating, they are praying, or yoga, and then with a combination of music, di ba? Para lang tinatawag na inaalo yung kanilang sarili, yung kanilang soul. Lumulutang nakikita ko, di ba? Nalutang, may tawag doon, okay? So, narito yung tinatawag na tapos na, di ba? Tapos na ang problema nila. Maaring sabihin natin may problema, meron silang problema sa magulang nila, hindi sila magkaintindihan ng magulang niya, di ba? Natapos na. Maaring sa school, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na talagang ayaw na nila mag-aral. Maybe they have failures. Narito din yung tinatawag mga sakit na halimbawa ADHD, ADHD, ano pa, yung tinatawag na sandali ha, syndrome babies, okay? Low syndromes ba yun, di ba? At saka mga autism, okay? Yan. Meron dito ang tinatawag magulo ang pag-iisip. So, hindi niya makita. It's like, hindi niya makita ang design. Ano ang gusto niyang makita? Kasi corrupted. Hindi relax ang isip. So, maybe this person is tinatawag na para makita niya ito, di ba? They are using, sabihin na nating mga drugs. Okay? O mga, sabihin na nating alak, di ba? Ano pa? Marami. It's like a substance, di ba? So, meron ditong tinatawag na relationship na hindi pa nila alam kung ito is magtatagal, okay? Kung ito is tinatawag na forever. Yan ha. So, whatever is this, magkakaroon tinatawag success kung ito man is sa trabaho. Diba? Kung may mga kalaban kayo, kung halimbawa sabihin natin may mga utang, diba? Mababayaran ng inyong mga utang, diba? So, maaring sabihin na natin kung ito ang inyong tinatawag na security, diba? Foundation, nakikita ko dito, diba? Makaka-recover. It's like nagkaroon dito ng maari itong taong ito is padalos-dalos, di ba? Masyadong expensive, maaring tinatawag na labas na ng labas ang pera. So, naapektuhan yung kanilang tinatawag na money, di ba? Savings, maaring nabangkarote na. So, ibig sabihin nito, tinatawag makaka-recover. Yan ha?
So it's more about inwards ang nakikita ko dito, 'di ba? It's more about self-loving, self-pampering, 'di ba? More inwards. So nakikita ko dito, it's like ito yung mga dinidil ninyo sa araw-araw na buhay nyo kasi narito ang tinatawag na the energies, okay? So ibig sabihin nito, yung tinatawag na be more kind to yourself, 'di ba? Yan. Kung halimbawa it has something to do about your health, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na refrain. Maari siguro kailangan mag-refrain muna kayo. Okay? Refrain ba ang tawag doon? Halimbawa sabihin natin, iwas ka muna sa alak, iwas ka muna sa sigarilyo, iwas ka muna sa pagpupuyat, di ba? Iwas ka muna. It's more about tinatawag dito na cleansing intoxicated, intoxin, i-wash out lahat ng toxin, 'di ba? Yan. So maaring for some of you here, ibig sabihin nito, nakikita ko maybe it has something to do about your health, 'di ba? Slow down. Yan ha. Nag-i-slow down. Maybe sabihin na nating tinatawag na, okay? It's more about ano tawag dito? Talking, something like that, di ba? Kumbaga dito ay hanapin mo, okay? Ano ang kailangan ng puso mo, ng kaluluwa mo? Ano ang nawawala sa iyo? Di ba? Yan. So it's more about self disintegration. Yan. Iyon mo nang huhubarin, di ba? Yan. Maybe for some of you, you need a lot of sunlight. Tinatawag na vitamin D. Maybe you need more outside activities, 'di ba? Yan. So nakikita ko kung may mga gulo, 'di ba? Gulo. Naroon kayo sa loob. Marami kayong mga inaayos dito, mga taong kinakalabit dito, 'di ba? Yung tinatawag na kinakausap in relationship, 'di ba? So ibig sabihin nito, magkakaroon ito ng kapayapaan, okay? Paano magkakaroon ng kapayapaan? Maybe magpapangharap kayo, 'di ba? Sa korte, sa mayor, sa simbahan, kung ito'y kasal, kung ito'y mga kasuhan, 'di ba? Kung ito yung tinatawag na merong mga, let's say, sabihin na natin about your health. Ibig sabihin nito, para kayo magkasundo. Okay? Kailangan dito yung tinatawag na hindi kailangang magpataasan ng pride, ng ego. Diba? It needs a middleman. Okay? A middleman. So, ibig sabihin, maaring judge, okay? Abogado, kung sino man ito, psychiatrist, doctors, diba? The bishop, okay? The mayor, 'di ba? Para malutas. Okay? May kasi narito ang mga middleman, people with authority. Okay? Para magkaroon dito ng tinatawag na closing end, okay? Yaan. Kung ano itong hindi pagkakaintindihan since narito ang the lovers, 'di ba? It's like pareho kayo, 'di ba? Na nasa sitwasyon, pwedeng asawa, pwedeng magulang, mga anak, kaya nakahubad. Ibig sabihin niyan, kilala ninyo, kilala mo ang kaluluwa niya, ang takbo ng isip niya. Ganon din siya, kilala niya ang pagkatao mo, di ba? So meron dito, it's like differences, okay? Maaring sabihin na nating nagkautang. Kumbaga dito hindi nagbayad ng utang, 'di ba? Yaan. Maaring dito nagkaroon ng infidelity, tinatawag na third party, 'di ba? So pwede rin naman sabihing third party is not only kirida or bagong pamilya, kasi meron din dito tinatawag pamilya na nawasak, 'di ba? Yaan. Merong pamilyang inabandona. Pwede rin naman ito sabihin na nating trabaho inabandon, 'di ba? Yaan.
Maaring yung mga kasama niya sa trabaho is hindi niya maunawaan, magkakaiba, di ba? May kanya-kanya silang pag-iisip. Yan. So kung kayo'y nakaka-experience, since narito ang tinatawag na tower, okay, nakaka-experience kayo ng tinatawag, it's like tinatawag hard, yung bottom rock, okay, hard, bumagsak ka sa kaila-ilaliman ng putikan na halos hindi ka makatayo, makaakyat, makaahon, 'di ba? Yan. You need to, ibig sabihin nito, refrain. Refrain. So that's ang tinatawag na nakikita ko, message from the universe. Okay? Refrain yourself from all this destructive, okay? Masyadong, it's like destructive things, destructive relationship, destructive group of people, friendship, di ba, society. Refrain yourself, okay? Ay, ibig sabihin nito, unahin mo muna ang sarili mo para hindi bumagsak ang iyong tinatawag mentally, spiritually, and physical. Okay? Physically. Okay? Magkaroon ng tinatawag katahimikan. Hanapin mo muna ang katahimikan and maintain the balance of your mind. Diba? At ito yung tinatawag, ang laging pairalin is pag-ibig. Okay? At huwag magpabugso. Bugso. Diba? Kumbaga dito, kung hindi mo alam, ang tinatawag na the solution, 'di ba? Ibig sabihin nito, refrain, wag mo munang pahirapan ang sarili mo, okay? Refrain, hiwalay ka. So that's the advice, the message from the universe I see for you, okay? Para ma-resolve kung ano man itong kinasasangkutan ninyo, ibig sabihin nito, keep quiet, stop, alienate yourself, 'di ba? Kumbaga dito i-balance mo muna your mind, body. I-condition mo muna ang katawan mo. Okay? Yan. Para malaman mo your next step. Para masolusyonan mo ang iyong kinasadlakan.